Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pao Mateo at nandito po tayo ngayon sa Unfiltered. Ayan. Dito po ay kung saan napag-uusapan po natin ay mga walang halong kaplastikan, mga interview na pawang katotohanan lamang. Ayan. Kaya ako po siya tinawag na Unfiltered. Kumbaga, walang filter. Walang edit-edit. At syempre, ang ating nakakasama ngayon ay isa sa aking mga kaibigan, ang ako pinakamamahal na mami sa barangayan, ang ating pong punong barangay sa barangay 233 Zone 21. Wala pong iba kundi si Chairman Chris Valen Pamintuan. Ayan po. Good evening, Pao. And So, ayan. maraming salamat. Ako Ayan, yung unang magandang nabili gabi. para sa iyong Unfiltered. Yes, mami. Huwag kayo magtataka kung ba't mami tawag ko sa kanya kasi sila po nila sila po nila Chairman Tapol, sila nila Chairman Tapol, nila Chairman Salas, talagang mga mami ang tawag ko sa kanila sa barangayan. Ayan. So, bago ang lahat, Chairman Teta, baka pwede po ipakilala mo po muna ang iyong sarili. Magandang gabi po. Ako po si Chris Valen Pamintuan, mas kilala sa tawag na Teta. So, ngayon po, ako po ay kasalukuyang punong barangay ng Barangay 233. Ayan. At syempre, salamat kay Kagawad Pao dahil ako po yung una niyang napagtripan. Napagtiripan talaga. Actually, napag-usapan namin to last week lang. Sabi ko nga gagawa ko ng podcast para sa mga tropa natin na mali mo naman mag-click. So, makapag-interview rin tayo ng mga iba't ibang mga official ng barangay sa mga ibang barangay, di ba, Mami Tets, di ba? Correct. So, yun. So, Mami Teta, Yes. punta tayo sa ating unang interview. Doon muna tayo tumungo sa iyong personal journey. Okay. Okay. Personal journey. Yes. Personal journey. Sa iyong personal journey. Pwede, syempre. Pwede, diba? oo. Unfiltered nga eh. Unfiltered nga eh. So, ano po ang mga naging inspirasyon ninyo? Ano po yung mga naging inspirasyon ninyo para pasukin ng paglilingkod sa publiko? Ako, sa totoo, alam nyo, ako gago kong kausap, pero kapag ka pinag-uusapan yung mga ganyang bagay, syempre seryoso tayo. Wait lang, sabay-sabay po tayong kumanta. Balutin mo ako. Hindi, kung ako nakakainin namin kasi sobrang Akala ko nagbabalot na siya. Ang dami pong hinanda ni Nilda. Actually, kakakain lang namin. Ayun po sila sa likod. So, ayun, balik ulit tayo sa personal journey, Mami. Ano ang naging inspirasyon mo para pasukin ang paglilingkod sa publiko? Actually, malalim siya. Kasi, katulad nga ng sinasabi ko sa lahat ng mga kaibigan ko, Yes. kumbaga, nung kabataan ko, parang I was nobody din. Di ba? Parang, nakita mo nga yan. Parang, kumbaga, wala kang boses, hindi ka nabavalue sa community, parang wala ka. So, hindi naman ako rebelde kasi maharot ako ng bata ako eh. Talagang hindi naman ako pasaway, pero hindi rin naman ako kulang sa pansin. Yun lang na-express ko yung feeling. Kumbaga, yun yung expression ko. Street smart. Oo, masaya ako. Yeah, Diba? oo. Kumbaga, marami kang idea, marami kang gusto na gawin, marami kang platform na hindi mo alam kung paano maririnig yung boses mo. Siyempre, hindi naman din tayo mayaman. Totoo. Kumbaga, sa mga bading na tinatawag nila dati, kumbaga, parang hindi ka bilong kapag wala kang pera. Wala kang pera. Kasi Totoo yun. pilihan sa society eh. Exactly. Dalawa ang classification ng bading dati. Bading na balahura at saka bading na respetado. Doon ako sa bading na balahura. Pero masarap kasama. Alam mo, yun lagi kang totoo lang. Ganun yun. Okay. So, syempre, ikaw, nung panahon na yon, hindi mo alam kung paano maririnig yung boses mo, kung paano. Pero wala naman akong balak. Wala sa hinagap. Kumbaga yung Wala magiging sa idea, public oo. official ka. Mm-mm. Di ba? Wala lang. Gusto ko lang na nai-involve ako at saka nakakapag-participate ako doon sa mga community activity. Actually, Yun lang. nabanggit mo sa amin noon, sa school nyo pa lang, talagang active Oo. ka na sa mga di ba? Correct. Tapos yun nga, nung nag-high school ako,
naging dance troupe ako, lahat, naging cheering squad ako, lahat ng mga extracurricular, journalism, talaga. etc., mga ganon. Sinasalihan. Talagang Sinasalihan active ka ko. talaga. Gusto ko nga ganon. Kasi Batang may laban po siya Oo. nung kabataan. Bonakid po ako. Bonakid siya noon, oo. Bonakid ang pinainom sa Okay, akin. so ayan. Tungo na tayo sa sa leadership. Sa leadership, mami, bilang punong barangay, Okay. ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa iyong pamumuno? Pinakamahalagang bagay na natutunan mo sa pamumuno mo ngayon bilang isang punong barangay? Ano, yung kailangan totoo ka sa tao, tsaka kailangan yung pag-aano mo sa kanila, yung pagsisilbi mo sa community, kailangan wag mong pilitin kung ano yung hindi mo kaya. Yung kaya mo lang na mula sa puso mo. Kasi doon nila ma-appreciate kung ano yung tulong na talaga yung na kaya mong gawin sa community. Siyempre, meron naman din tayo talaga na kumbaga plantilla na inilalaan para sa barangay. Pero aside from that, meron yung mga behind na yung, 'di ba, yung wala naman yun sa ano natin, pero yun talaga yung pinakagusto natin, yung kahit sa munting paraan, kahit sa maliit na paraan, nakakatulong tayo. Nakakatulong. Bawa, yung simpleng, yung na ospital, yung pagka may... Saka hindi, mami, dito sa linya natin na to, yung ako sa akin yung lesson na natutunan ko dito, yung tutulong ka na wala kang hinaantay na anumang papalit. Exactly. Diba? At saka, Yun kaya ako sinabing tutulong tayo sa kung ano lang yung kakayanan natin. Kasi minsan, hindi ko naman inaano may mga tao na minsan abusado rin. Totoo yan. Ako hindi ko naman nilalahat. Kumbaga, pinagbigyan mo ng 10 beses, lahat, may hindi ka lang naibigay sa kanila, masama ka. Sira ka na. Oo. Sira Kaya, ka na. Ako, Totoo yan. sabi ko na sa kanila kung ano lang yun. Kumbaga, minsan hindi mo rin kailangan ibigay lahat. Kasi minsan ikaw pa yung magiging masama. Pangit din kasi Diba? mag-expect Oo, sila sa'yo. correct. Diba? Kasi Ganon. pag nag-expect sila sa'yo, tapos hindi mo naman naibigay yung expectation na inaasam nila, parang ang ending, ikaw pa yung masama. Diba? Ganon. So, ano pa, mami? Tsaka hindi lahat kaibigan mo. No, totoo yan. Yun ang pinaka hindi ko naman natutunan. Kumbaga, kailangan lang din natin ng pag-ingatan na hindi lahat ng kasama mo, especially sa community. Minsan, ngayon, kakampi mo sila, susunod, kaaway mo na sila. Ang pinakamasakit pa doon, wala ka namang ginawa sa kanila, pero dahil nabayaran sila ng kabila, kakalabanin ka na nila. Kahit may nagawa kang mabuti sa kanya at sa pamilya niya. Walang consistent na kaibigan sa politika. Minsan nga kahit pamilya mo Kaya nga pa. politika Diba? politikahin ka. Yes. Ako Totoo yun yan. lang naman. Siyempre, ako, kahit masakit sa akin yun, siyempre bading tayo Hindi ko papakitang weak ako. Kalaban ako Di ba? Kaya lahat ng hamon, lahat ng mga challenges, kayang-kaya ko ng harapin. Totoo yan. Minsan pa nga may mga eksena pa na pagkausap mo, Chairman Teta, takbo ka, ganyan. Pero pagdating na ng eleksyon, wala na siya sa tabi mo, nasa ibang partido siya. Correct. May mga ganun akong na-experience. Ayan. So, ayan. So, after sa leadership, tungo naman tayo sa mga challenges, Mami Teta. Ano pa ang pinakamalaking hamon na iyong hinarap bilang chairman at paano mo ito nalampasan? Very confidential to. Pero syempre, pero kasi sa akin, ang pinakamalaking challenge na naranasan ko, aside nung pandemic, actually, sa akin kasi lahat, kahit mahirap siya, ginagawa kong live. So, ang pinakamahirap kasi sa sitwasyon natin at sa pagiging chairman natin, hindi yung trabaho natin. Kasi masaya nga tayo nakakatulong Masaya tayo nagtatrabaho para sa community. Pero pag na-invalid yung lahat ng ginagawa mo at hindi ka na-appreciate ng community, especially ng mga taong natulungan mo, yun ang pinaka-challenge sa akin. Ano pa yung kulang? Saan ako nagkulang? Diba? Parang yun ang doon ako nahirapan. Pero paano mo na-handle yung mga ganong situation, Mami? So, be it lang, kailangan positive pa rin tayo kahit ganun ang pagtrato nila sa iyo, kahit ganun ang feedback nila sa iyo, kahit hindi sila satisfied sa trabaho mo. Yun lang naman kasi para sa akin,
kahit naman sa atin, ikaw, ginawa mo na yung best mo. Pero hindi pa rin yun best para sa iba. Diba? So, masakit yun kasi tayo binigay natin lahat, ginawa natin lahat para sa community. Wala naman tayong ibang hinahangad para sa sarili natin kung hindi para sa kanila. Sa kanila. Diba? So, minsan Yun na lang nakakalimutan naman. na natin Oo, yung para sa atin. sarili natin. Maibigay lang natin yung para sa Exactly. kanila. Diba? Yun lang naman yun. Pero Totoo other yan. than that, wala naman na ako. Masaya ako sa barangayan, masaya ako sa trabaho ko. Masaya ako bilang punong barangay, especially, hindi naman lahat ng katulad natin nabibigyan ng chance na maupo Totoo. sa posisyon natin. Tsaka itong ganitong Agawad. bagay, calling to sa atin. Correct. Calling Kaya ako to. kasi, yun ang pinaka, na binigyan ako ng pagkakataon, kailangan gawin ko yung, kung ano lang yung kakayanan ko. Gustuhin ko man na i-level up, pero mahirap din kasing pwersahin yung sarili ko. Especially, syempre, kumaga, pag meron kang limited lang yung financial mo, di ba? Hindi naman, di ba? Hindi mo naman pwedeng ipanglimos. Pero pag fiesta, makakal po talaga yung mukha ko sa mga kaibigan ko. Di ba? Sabi ko, kung ano lang yung kakayanan ko, yun lang ang kaya ko. Pero pag fiesta, makakal ang mukha ko. Lahat Para sa naman, community ko. lahat naman tayo Lahat. ginagawa yan. Oo. Hihingi ako ng mga Yes. solicit sa mga kaibigan. Diba? Para din sa kanila. Kinakapalan natin yung mukha natin para maibigay natin yung Pero never ako nang hingi kasiyahan. yung pang sarili ko. Pang-sarili. I mean, kahit sa mga kaibigan ko, hindi ako nang hihingi ng pang ko. Parang puro sa community. Yung iba, kahit hindi naman ako magsalita, yan, nagkukusa. Yan, sila Chairman Dan, sila Miss Candy, si Milda, si Pao. Any help, tawag dito, support, ano tawag doon? In kind, In kind. in cash. Totoo. Minsan, moral support. Yan. Yes, oo. At mananagdagan pa ang sponsor mo. Yes. Si Mama Mary, kasama po natin. Pero next fiesta ka pa. May bago tayong friend, may bagong sponsor. Mama Mary. So yun, tungo naman tayo sa mga achievements, Mami Teta. Ano pa ang mga proyektong ano pang proyektong ipinagmamalaki mo para sa iyong barangay? Yung proyekto mo na pinagmamalaki mo sa iyong barangay. Yung mga nagawa mo sa iyong barangay na pinagmamalaki mo. Lahat na naging project natin, wala ako sa infrastructure. More on social, tawag dito, social services. Meron akong libreng gamot, meron akong yung pag-birthday ng senior citizen, kumbaga, lahat yon. Tapos, nagkaroon din ako ng mga libreng, tawag doon, Printing, printing, mga ganon. Sure ba? Tapos, ang pinaka-highlight sana, kung magkakaroon ng eleksyon, kasi, yung pinaka-pagmamalaki ko sana, pero hindi pa natutuloy, yung magiging bagong barangay hall ko. So, pasok yun sa infrastructure sana. Oo, diba? correct. Pero, yun lang sa tsaka yun sa mga activities ko. Yun lang naman nakikita ko sa mga live mo pag may mga activities sa barangay. Kasi yung budget namin sa 3.5, limited lang yun. Ang 3.5 kalahati po yan. 55% ng 3.5, sweldo lang po yan ng buong isang taon. Lahat ng mga empleyado. Yung kalahati nun, kukunin mo pa din yung sa SK. Kukunin mo pa din yung Meralco. Kukunin mo pa yung Maynila, yung Wi-Fi. O yung seminar pa natin. Diba? Yung mga ganun lang. Hindi tayo pwedeng mag-ano lang doon sa budget. Kaya talagang kailangan nahanap ka ng mga ibang source mo. Diba? Para makatulong ka sa barangay mo. Siyempre, ang pinaka, kumbaga, ang pinaka highlights rin ng, kumbaga, naging ko sa service, yung nabibigay mo kung ano yung pangangailangan sa kakayanan mo lang, di ba? Katulad yan, marami naman tayong maraming umaalalay sa atin yung one rider. Yes, especially yung one rider na yan, di ba? Isipin mo, mga concern nakapag-pay out sa mga barangay natin, di ba? Napakalaking tulong yun sa mga barangay natin. Siyempre, the best, di ba? So, yun. After na dun sa achievements, Mami, community service, paano ninyo nahihikayat ang mga kabataan at ang mga residente na makiisa sa mga programa ng barangay?
ano yung pamamaraan mo para hikayatin yung mga Ako, kabataan? ang ano ko talaga, ang diskarte ko dyan, syempre, as a leader, kailangan ako yung mamuno, ako yung manguna. Totoo. Kasi kapag nanguna ang chairman, ay si chairman nagwawalis. Tara, Mahihiya sila. Especially pagka clean up talaga, ako talaga, gusto ko, ando doon ako. Mm. Aside from mag-monitor, ako talaga yung manguna. Ayoko lang yung mag-check ako. Yung mag-uutos ka lang, Tapos pagluluto ganon. ko sila, Oo. minsan pagluluto nila ako, ganon. Kaya minsan yung iba na mga sector natin, tsaka yung mga kapitbahay na natin nasa labas lang, na iinganyo sila na maglinis, yung mga ganong bagay. Especially every Saturday, meron Yes. tayong clean up drive, Correct. diba? So, yun. Public trust. Sa iyong pananaw, paano mapapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa kanilang mga leader? Ako, lagi kong pinapayo yan sa mga young leaders na katulad ko na mga nasa LGBT community. Kailangan ang tiwala ng tao sa'yo, hindi yan masisira. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Totoo. Tatandaan nyo yan. Pagdating sa pera, huwag tayo magpapakasira. Kung ano yung meron tayo, makontento na tayo. Yun lang naman yun eh. Yan ang kumbaga, sa sarili ko, hindi kasi ko kumbaga, kung ano yung meron ako, kontento na ako. Kaya hindi ako Mapaghangaan. Oo. Tapos pagdating sa council ko at saka sa community, hindi lang ako basta sasabihin ko na pagkatiwalaan nila ako. Meron akong mga basihan, meron akong mga datos na ito talaga yung mga, kumbaga, when it comes to liquidation talaga, ako sa kanila. Saka transparency. Transparent ako sa Transparency. Importante Meron yan. akong sarili kong Sa public trust, yung transparency talaga. Yung talagang pinapakita mo sa mga tao kung saan talaga napupunta yung Correct. budget. Diba? Mahalaga yan. Yun So, doon na tayo sa advice, mami. Ano po ang may papayo ninyo sa ano ang mapapayo mo sa mga kabataan na nangangarap maging leader o pumasok sa public service? kung papasukin nyo yung Politics. Yung politika, politics, oo. pagiging public service. wag nyong titignan kung ano yung kasi di ba minsan yung iba sweldo lang, yung iba. Oo. Basta gusto mong maglingkod, gusto mong mag-serve kahit meron sweldo o wala. Go lang, di ba? Tapos wag niyong sisirain yung tiwala sa inyo ng tao. Once na nakapasok na kayo, gawin niyo ng tama yung trabaho niyo, paghusayan niyo para sa susunod. Kayo naman kasi yung mga susunod na Totoo, tsaka hindi, pinasok nyo na to panindigan nyo na, Totoo. di ba? Galingan nyo na, di ba? Kasi hindi naman kayo pumasok dito ng biglang pasok lang na para lang kayo pumalok sa pintuan ng bahay ninyo di ba? Correct, oo. May mga pinagdaanan kayo bago nyo marating to, di ba? Di ba? Humarap kayo sa iba't ibang tao, di ba? Correct. Hiningi nyo yung tiwala nila. Then ngayon, pinigay na sa iyo yung tiwala ng mga tao, ingatan mo na, wag mo nang sirain. Tsaka kailangan din, syempre, kahit paano, may basic knowledge tayo when it Totoo. comes to public service. Public servant. Oo. Totoo, kaya Public nga service. ako ay suggest, kagaya ng ginawa namin, pumasok kami sa special program ng DILG, tsaka ng Universidad de Manila at ng City of Manila na Associate in Barangay Governance, di ba? Talagang ang dami natin natutunan dito sa pag-aaral Correct, natin correct. ng namin, di ba? True. The best to, napakagandang proyekto ito sa lungsod ng Maynila para Totoo sa naman. sa mga nangangarap pumasok sa politics, di ba? Tsaka sa mga Yes. nasa politika na gusto pang malagdagan yung mga kaalaman Kaalaman, nila. Di ba? oo. Talagang Tama. nakakatulong to sobra, di ba? Tsaka marami Napakagandang tayong, program kumbaga, nadagdagan yung family natin. family, totoo. Di ba? So, yun. Ano pa ang mga mensahe para sa iyo? Sa inyong ano po ang inyong mga mensahe para sa mga kabataan sa lahat ng ating mga tagapakinig? Sa lahat ng mga kabataan at saka sa lahat ng mga mga Followers. ni Pao, oo. Marami tayong mga followers ng mga kabataan, karamihan kabataan. Kung ano yung naibibigay sa atin na serbisyo ng barangayan, especially, syempre, ito naman talaga yung ano natin, di ba? Magpasalamat tayo kasi minsan, hindi natin alam
kung gaano nila pinaghihirapan, pinag-iisipan yung mga programa para lang maibaba sa barangayan, di ba? At saka, yung mga ibang mga constituent natin, sana pag may mga problema, wag na natin idaan sa social media. Kasi nakaka-toxic sa mga official yun. Totoo. Pwede nyo naman kausapin. Ako, direkta, o kung yung mga chairman nyo. Di ba? Huwag tayong basta-basta nagbibitaw ng mga mabibigat na mga akusasyon. Hindi. Yan lang yung nakakapagtaka, Chairman Teta, di ba? Pag may mga kailangan sila sa barangay, like hihingi ng gamot, di ba, hihingi ng barangay certificate, nakakapunta sila personal sa barangay. Pero pag meron silang personal issue sa barangay, sa bakit social hindi media nila magpunta sa barangay, pinopost pa nila sa social media. Kaya ako Tuloy, naman, nagiging ng usapan, ako hindi ko diba? yan papatulan, pero syempre, minsan nakakasama ng loob yun sa mga official. Tsaka yung mga ganun, hindi naman talaga Kaya napangako. ako, humaharap ako talaga. Oo. Hindi pwedeng hindi sila... So yun, bago tayo magtapos, mami, meron lang tayong fast talk. Okay. Okay. Coffee or soft drinks? Coffee. Coffee. Umaga o gabi? Gabi. Beach o bundok? Bundok. Bundok. Salita na naglalarawan sa iyong sarili? Funny. Funny. Totoo naman, funny ka. Totoo naman. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay sa iyong barangay, ano ito at bakit? Siguro, yung sa akin naman, di ba, wala namang mali. Yes, Basta sa akin, sariling opinion niyo po. Basta sa akin, alam ko, nagawa ko yung tama para sa barangay, nailatag ko lahat ng programa sa barangay. Kung may babaguhin ako dun, siguro yung mga tao. Yung mga taong maraming hindi maayos mag-isip. Maraming nag-uumpisa sa letter K ng mga tao sa amin, arrogante, alam mo may mga alam mo may mga basta yung ako sa totoo enjoy ako sa pagiging punong barangay. Pagiging punong barangay, leader sa barangay. Siguro challenge na rin sa akin yung mga pakikisama sa kanila. Pero sila yung mas nagbibigay ng spice sa pagiging chairman ko at sila yung nagiging mas lalong nagpapatibay sa akin. Kaya salamat. Totoo naman. Sila yung mga nagiging challenges natin. Salamat sa mga basher ko. Salamat sa mga taong... Yan yung nagpapatibay sa atin yung mga bashers. Dahil Kristeta ako, salamat sa mga taong K. Ayan. Ito last question, Mami Teta. Sino ang taong pinakamalaki ang naging impluwensya sa iyong buhay? Siguro, I must say, syempre nanay ko. Family. Oo. Family. Pamilya ko. Most especially nanay ko. Alam ko kung paano siya, kung paano niya kami tinaguyod, kung ano yung mga sakripisyo niya. Tsaka hindi naman sa tatay ko. Tsaka hindi. Talagang sa mga ganitong sitwasyon, pamilya yung tatakbuhan natin. Pagka-toxic na tayo sa barangayan, bukod sa kaibigan, pamilya talaga yung makakapitan natin sa mga ganitong pagkakataon. So anyway, Mami, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento ng buhay sa politika.